Catherine Bernardo! You know, welcoming her, welcoming me to her life, and of course, the family. Na-meet ko na rin po yung family. Sobrang... formal yung pamamanhikan? Pamamanhikan? I'm sorry. Formal ka bang ipinakilala sa pamilya? Nakakapunta po ako sa bahay nila. Gaano kadalas? Pag kaya po ng oras. Hello Kathleen fans! So, bago yung pasabog ha, ang bagong teaser ng Catherine mga kasembreros. Ito muna, kung naalala nito yung interview mga kasembreros ni Sir Alden kay Tito Boy Abunda, ayun nga, no, talagang dumadalaw siya at saka pinakilala siya formally sa family ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So ito po ay parang kung si Ma'am Kat at Sir Alden hindi sila nag-appear in public sa isang event, no? Pero yung family nila, nandun na nakatatak mga kasembreros yung kabaitan at saka yung pagiging welcoming at saka kind at saka alam mo yun, yung kumapa yung good values ni Sir Alden mga kasembreros na botong-botong family ni Ma'am Catherine. So doon po tayo magtiteam panatag. And ito pala no si Sir Robbie. Natutuwa ako dito sa sa pinost ng isang Catherine admin na parang kinilig si Sir Robbie kasi alam niya, di ba, nung kumanta si Ma'am Catherine ng ng bakit ngayon ka lang dumating sa buhay. Pilit binubuksan ang sarado ng puso, ikaw ba? So parang may alam si Robbie so alam natin panatag pa rin tayo kasi marami nga nakaka-witness mga kasembreros yung mga taong naging malapit at naging close mga kasembreros, best friend ng Catherine mga kasembreros. Tapos ito pala yung ito pala yung full version nun. Parang pala ito, parang after party or victory party mga kasembreros ng Pilipinas Got Talent. So si Ma'am Catherine ay naka-white tapos parang nagbihis siya kasi tinawag siya ni Sir FMG na kumanta nga sila ng bakit ngayon ka lang dumating mga kasembreros. So ang kulitin pala ni Sir FMG no. So ito po yung full version niya. So hindi ko kasi ito na isama kahapon mga kasembreros. Tapos ito lumalakas pa rin talaga ang tambalang Catherine mga kasembreros kasi sabi nila dito ng isang Catherine admin mga kases, parang team Catherine pa rin siya no, kahit na walang ayuda and so on mga kasembreros. Tapos ito si Ma'am Barbie, spotted sila kagabi mga kasembreros ha, dun sa may diamond anniversary nga ng GMA mga kasembreros. So tapos ito no, magkuya ang dalawang ito mga kasembreros, sobrang close na close. So tingnan na sila, di ba? Si Ma'am Barbie, sila Julia Montes, Ma'am Julia Barreto. So okay lang sa kanila mag-appear magganyan. Pero si Ma'am Catherine, tsaka siya si parang talagang nagko-communicate sila privately mga kasembreros kasi nga secret but not private but not secret lang talaga ang Catherine mga kasembreros, and we respect their decision. So and then ito na yung bagong aabangan at saka pasabog ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So, parang sabi niya dito is dati daw parang naka-frame siya no, tapos ngayon nga parang niya yung bagong Hawaiian something. May basta pa teaser lang siya mga kasembreros, walang gaanong details no, itong cream silk na parang ito, parang siya lang mag-isa dito mga kasembreros. So wala na si Ma'am Nadine Lustre. Tapos ay yun nga, parang through the years nung maliit pa siya, tapos nung lumaki mga kasembreros, yun po yung peg ng ng tao dito ng kanyang teaser mga kasembreros. Tapos ito no, yung GMA or yung Kapuso or Celebrity Facebook page ay kinongratulate ang mga Kapuso stars mga kasembreros, lalo na po sina Sir Alden. Dun nga po sa tapos lamang na Guillermo Mendoza Scholarship Foundation mga kasembreros. So sina Ma'am Jillian Ward, si Ma'am Maren Rivera, si Ma'am Mel Chanco no, si Sir Ruru Madrid and so on. So ayun po mga kasembreros. And then ito
sobrang kulit ni Pops Alden dito kasi parang nag-invite siya, no? Kay Sir Raver, mga kasambreros, na kasi parang natapos na niya na si Sir Rojan Cruz, at saka ito ay parang after pa ng parang part ng Stars on the Floor nila na palabas, mga kasambreros, or competition nga. So, ayun po, mga sobrang kulit talaga ni Pops Alden. So, ngayon ay busy, baka nasa airport or nasa aeroplano si Pops Alden, mga kasambreros. Ilang oras lang naman ang biyahe sa Vietnam. Hindi naman siya kasing layo ng Amerika or ng any other European countries, mga kasambreros. Tapos, yun nga, talagang safe flight kay Pops Alden, mga kasambreros, at sa kanyang team. Ewan ko kung kasama niya si Sir RV Matibag, kasi Sir RV Matibag kasi yung parang nag-Instagram story kanina, mga kasambreros. Tapos, ito, si Ma'am Catherine nga ay yung IV collagen niya, ito na yung complete version ng kanyang video, mga kasambreros. Yung sobrang ganda niya, parang pinaghalong gold at saka black na damit, mga kasambreros. So, mahaba pala yun, parang meron siyang extension sa kanyang baba, mga kasambreros, which is bumagay, mga kasambreros. And then yun nga, talagang so IV collagen, rin to parang sikat na rin to, mga kasambreros, brand, IV collagen, mga kasambreros, na pampaganda ng kutis or ng skin, mga kasambreros. And then ito, syempre, prayer of the day ni Sir Alden, mga kasambreros. Sabi niya, "Dear God, thank you for your love and presence in every season of our lives. I lift up those struggling with anxiety and depression, asking for a great breakthrough. Bring peace to their hearts and steady their minds, reminding them that they are never alone. You are the God of all comfort, and I pray for great relief from the burdens they carry. Do a mighty work in their lives, restoring hope, joy, and strength. Thank you for being the refuge and help in every moment. In Jesus' name, Amen." Amen and Amen. So thank you, Sir Alden. And pagpalain ka rin at gabayan sa iyong biyahe papuntang Vietnam, and then ito, last item natin ito, so ito, mga kasambreros, so kagabi ay merong mga bago yung sa main red carpet ay parang yung glam team ni Sir Alden, or parang may part dun sa GMA celebration ng kanilang 75th anniversary, mga kasambreros. Parang red lang siya, tapos pwede mo picture, video, then ang kakulitan ni Sir Alden, mga kasambreros, kapugian, and so on. So grabe, all in one ng inyong box office king, mga kasambreros. So si Ma'am Catherine naman, sa maliban dun sa IV collagen niya at saka sa kanyang cream silk na bagong teaser, ay binigyan siya ng flowers ng TCL management. So na-research ko, Chinese, partly Chinese pala ito, ang owner at saka headquarter ng TCL Electronics Company, mga kasambreros. Tapos meron ding TCL sa Hong Kong, sa Amerika, and so on. So malaking kumpanya siya, mga kasambreros. So sana nga ay mapagbigyan ulit ni Ma'am Catherine yung mga award giving bodies, sa susunod. Nawa ay yung management niya ay makita rin yung value ba or halaga ng ng pagbibigay halaga sa kanya bilang actress and endorser, mga kasambreros. So ayun po, So actually yan lang ang ating items sa Kathleen Apart, mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is June 30, last day ng June 2025, mga kasambreros. Tomorrow is July. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title, Maging Maingat Ka. Ecclesiastes chapter 5 verse 1, "Walk prudently when you go to the house of God, and draw near to hear, rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know what they do.
evil. Sa Tagalog po, Mangaral 5:1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. So ito mga kasambreros ay galing ito parang ni-quote ni King Solomon, yung verse na ito sa Old Testament. So, the book is known for its deep and often philosophical reflections on the meaning of life and the nature of existence. So, yung verse na ito mga kasambreros ay reminder sa atin na tayo po ay mag-ingat, no? Kapag tayo po ay, kasi sa Old Testament, mano-mano parang face-to-face, vis-a-vis mga kasambreros, yung nangyayari like sina King Solomon, di ba? Parang God was speaking to them. Parang literal nilang nakakausap at saka nakaka-communicate mga kasambreros ang Panginoon. Like sina Abraham, kasi nga malapit pa, no? Nandun pa yung yung malapit na presence ng Panginoon. Sa atin ngayon, malapit din naman mga kasambreros, pero in a form of spirit na talaga siya, no? Kung may miracles, no, na buhay pa rin hanggang sa ngayon, ay yun po siya. So, ang verse na ito ay yung ating sarili, kailangan mag-ingat tayo mga kasambreros, kasi nga ang mga mangmang, which is, sorry po sa term, opposite po ng maalam o ng may alam mga kasambreros, ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa na mali na pala. So yun ang detrimental. Very sa ating vocabulary po ay detrimental po siya at saka pernicious, no? Delikado mga kasambreros at deadly minsan yung alam mong mali, alam mong tama ay mali pala. So para kang nabubuhay sa isang kasinungalingan at saka proud kang ginagawa ang mali na mali pala sa harapan at kasalanan sa harapan ng Panginoon. So mali is equal to kasalanan, okay? Ang mali ay hindi nagiging mali kahit na trilyong tao pa ang gumawa. Okay? Kapag sinabi ng Biblia, kapag sinabi ni Lord na masama at mali at kasalanan, ay hindi po nag-matter ang ating opinion at ang ating choice or point of view mga kasambreros. We can say our point of view, our opinion, pero it doesn't matter kapag sinabi na ng Biblia na masama at mali at kasalanan mga kasambreros. So be more ready, no? Kailangan makinig tayo mga kasambreros. So yung sinasabi ni Lord dito na walk prudently when you go to the house of God and draw near to hear. Okay, makinig at sumunod mga kasambreros. Kasi naalala ko nung time ni King Saul, ni Haring Saul, yung pinakaunang hari ng Israel mga kasambreros, before si King David. Si Saul po ay parang inutusan ng Diyos na patayin lahat ng ng tao, maging ang mga hayop, bata man o matanda, mga kasambreros sa lugar na iyon, kasi kalaban sila ng Diyos. Pero ang ginawa ni King Saul or ni Haring Saul mga kasambreros ay tinira niya yung mga matatabang baka, matatabang tupa, kasi nga iaalay niya sa Panginoon. Pero ito yung sasabi ng Panginoon, parang 99% obedience is equal to 100% disobedience. Sinunod mo lang yung 99% pero may tinira ka. Okay? So kung kaya nagalit ang Panginoon kay King Saul at ang kanyang spirit ay lumayo at umalis kay Haring Saul at tinalaga ni Lord mga kasambreros si Haring David na maging hari, na at that time ay parang bata-bata pa si Haring David or si David mga kasambreros. So yun po siya. So ito yung sabi dito na draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools. So related ito doon sa istorya ni Haring Saul mga kasambreros na sinabi ng Panginoon na patayin mo lahat, wala kang ititira. Pero nagtira siya ng is-sacrifice niya, no, at i-offering niya sa Panginoon mga kasambreros, which is hindi ni-require ng Panginoon. Ang requirement ng Panginoon sa kanya or ang utos ay sundin niya. So dapat niya pinatay niya lahat mga kasambreros, kahit yung masasabi niyang matatabang tupa, matatabang baka, matatabang mga hayop, no, hindi niya kailangan ang sacrifice ng hindi pagsunod mga kasambreros. So ito po yun. So napakataas ng standard mga kasambreros, but that is it. So ang sabi dito ay yung nire-remind tayo ng verse na ito mga kasambreros na dapat mag-iingat tayo
kapag nagpe-pray tayo, na mag-ingat din tayo minsan kasi baka yung pinagpe-pray natin ay hindi pala angkop at hindi pala ano sa atin, no? Hindi pala dapat ay magkaroon tayo niyan. Delikado yun mga kasembreros kasi kunwari nag-pray ka na magkaroon ka ng jowa, nag-aaral ka pa or parang elementary ka pa lang. So may mga ganong tipo kasi parang Lord, gusto ko na magkaroon ng bagong kotse. Ang problema, wala ka pa ng parking lot. Wala ka namang paglalagyan ng yung kotse. Lord, gusto ko ng ganito, ng ganyan. So parang hindi siya akma mga kasembreros ba. So joke lang yun na nanalangin ka na magkaroon ka ng kotse, wala ka namang paglalagyan ng parking lot, so baka maging sagabal ka pa at disturbo sa kapitbahay o kung saan mo ipapark yan mga kasembreros. So ganun po siya. So kidding aside, be careful what we pray din po mga kasembreros. And the best prayer actually is Lord, let your will be done. Kung ano ang will mo, kung anong kalooban mo, because you know what's best, you know what's fitting para sa akin, bagay at saka naangkop sa akin. Let your will be done because God exactly knows, okay? More than we know for ourselves, more than our parents know for ourselves, ay ang Diyos natin ay alam mga kasembreros ang the best at saka nararapat para sa atin. And He also knows the perfect time na ibibigay sa atin mga kasembreros. So the verse goes on to urge the listener to be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. Here the emphasis on importance of listening and being receptive to wisdom and instruction. Okay? Parang alam mo ang sagot pero hindi mo alam ang instruction. Fill in the blanks yung instruction, naglagay ka ng mga letter or nagbilog ka ng mga kung anong letra dyan mga kasembreros. Kasi di ba may exam minsan na may nakalagay na mga answer, may mga letra siya A, B, C, D, pero dapat ilagay mo yung, hindi mo bibilugan yung sagot na letra, kundi ilalagay mo yung sagot doon sa blanco or sa space before the number. May mga ganong tipo kasi akala mo multiple choice pero ang instruction pala ay write the letter or write the answer on the space provided or in the blank space provided. So ikaw binilugan mo yung mga letra. So mali ka na mga kasos kasi nga mali ang instruction na iyong ginawa. It suggests that true worship and reverence for God come not from empty rituals or sacrifices, but from a willingness to listen and learn. The sacrifice of fools is a reference to insincere or thoughtless offerings, which are contrasted with the attentive and open-hearted posture of one who is truly seeking to understand and follow God's will. Kung parang bigay ka ng bigay, hindi naman pala yun yung will ng Panginoon, hindi ka nakikinig, no? Hindi ka nag-obey. So, because hindi mo narinig ang instruction, kasi nga busy ka sa kabibigay, busy ka sa yung agenda araw-araw, ay mali yung iyong nasunod na instruction. So, pag mali ang nasunod mo instruction, kunwari, no? Pagpalagay natin si Noah, inutusan siya na mag-build ng gantong ark. Tapos ang instruction ni Lord ay mag-build ka ng ark or ng ark sa may itaas ng bundok. Pero ang ginawa ni Noah, doon siya nag-build sa gilid ng dagat kasi palagay niya mas tama na doon ka mag-build ng barko sa gilid ng dagat kasi nga dagat yun or barko yun, so dapat gilid siya ng dagat, hindi doon sa ibabaw ng mountain. So diba, so pag ginawa niya yun, so disobedience pa rin yun mga kasembreros, no? Kasi nga hindi siya nakinig doon sa instruction ng Panginoon. Pero si Noah ay faithful sa Panginoon, kung kaya talagang sinunod niya yung bawat instruction, yung measurement ng arko, kung gaano kalaki, ano yung mga tabla na gagamitin, ano yung kahoy na gagamitin, and so on mga kasembreros. Kung kaya naging matagumpay ang pag-save at pag-preserve ng humanity sa time ni Noah mga kasembreros. Para siyang old version ni Jesus Christ, kasi kung wala si Jesus Christ sa time na pumunta siya sa lupa, wala nang tao ngayon. So ganoon din sa time ni Noah. Kung wala si Noah at that time, wala na ring humanity at hindi na rin nag-exist ang lahi ng tao mga kasembreros. Grabe, no? Ang lalim pero worthy of thanksgiving talaga ang Panginoon natin mga kasembreros. Alright, so yun naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya o wisdom sa pag-follow ng instruction at will ng Panginoon sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.